Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Bien Tyrone, Lodi Raymart Rodriguez, Lodi Rezero, Lodi Leo Sibal, Lodi at Joe Teganap, Lodi V. Rodriguez, Lodi Aljun Lepes, Lodi Splash Huerte, Lodi Octavia Villa. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-162 kabanata, sa pagpapatuloy. Tumalon si Rio buhat sa mataas na bangin, na makikita ang demohang dulo ng bangin na nagliliparan ang dahon. Kasunod nito ay makikita ang pagsimoy ng malakas na hangin sa itaas nito. At ang mga nakatagong nagbabantay ay agad na lumabas na pumunta sa bangin. Natatakot nilang sinilip ito sa taas ng bangin na sinabi na hindi ko na talaga siya makita kahit kaunti. Dagdag pa ng isa na sa tingin ko, talagang tumalon siya pababa roon. Muli na namang sinabi ng nakadapang lalaki na napagod na ba siya sa buhay? Pero hindi naman siya mukhang ganoon. Sumagot si Flying Shadow Pavilion Pursuang Soul Squad leader na si Sudok Go na tama. Dagdag pa niya na gayon paman, kahit ano paman ang layunin niya, kung tatalon ka mula sa ganitong kataas na bangin, kamatayan lang ang naghihintay. Napalingon nito na sinabi na hahanap ba tayo ng ibang daan at hanapin ang bangkay niya sa ibaba? Umiling ito ng ulo na napahawak sa baba na sinabi nito na hindi. 3 sa inyo ang mananatili rito, habang ang iba naman ay umatras muna. Naiisip niya ito na sinabi pa niya na iniutos ng Sword Sovereign na bantayan natin ang halimaw. Ang Zither Striker, at pigilan siyang gumawa ng anumang makakasira sa reputasyon ng White Path. Ngayon, kahit buhay pa siya, mahirap na sigurong mapasubo pa siya sa gulo. Kaya mainam na mag-iwan tayo ng ilan dito at umurong matapos mag-ulat. Naiisip niya rin ang prinsipal na sinabi pa niya na ngayon na ganito na ang kinalabasan. Na sinabi sa kanya ng prinsipal na naiintindihan ko. Kaya pala yan ang iniutos sa inyo ng Sword Sovereign. Sige, magpapanggap akong wala akong alam kapalit nito. Maaari kitang hilingin na unahin ang kaligtasan ng mga bata at ikaw na ang humawak ng anumang problemang dulot nila, tama ba? At pagkatapos sinabi nito sa isip habang itinaas ang kanyang kamay na mas okay nang sundin ang gusto ng prinsipal, kahit kunwari lang napakiusap yon. Kahit na may mga kainahinalang halimaw na talagang humabol sa kanila, imposibleng magwala ang mga yon sa teritoryo ng Wudang Sect. Sa ngayon, kailangan kong ayusin ang gulo, imbestigahan ito, at gumawa ng ulat. At pagkatapos sinabi niya na ang grupong 2, 3, at 4 ay aatras at babalik sa akademya matapos imbestigahan ang mga tulisan, mga pirata, at ang Central Region Escort Agency. Dagdag pa nito na ang grupong 1 ay mananatili rito at mag-iwan ng isang tao na magbabantay sa Red Vermilion Squad, habang ang 2 naman ang hahanapin ang bangkay. Kapag nahanap ninyo ito, ipadala agad ang Agila Mensahero. Tumugon ang mga ito na okay po sir. Na makikita ang mga ito na nakatago sa mga damuhan. At pagkatapos itinaas ang kamay nito na sinabi na lahat kayo, hanapin ninyo ang bangkay. Kung hindi pa siya patay, patayin ninyo agad pag nakita. Agad na tumugon ang mga ito na mabilis na oo. At pagkatapos makikita ang kamay ni Ryong may haki na ibanaon sa bangin at makikita ang tila kuryente na dumadaloy dito. Sinabi pa niya na malapit na ako. Dagdag pa niya habang bumaba na sa lupa na magsisimula na ba tayo sa paghahanap? Nakangiti si Ryo na sinabi pa na natagpuan rin ni Junho yun kaya imposibleng hindi ko magawa ang kapareho. Makikita ang silid na 4 na araw bago ang nangyari. Na may nagsasalita na ang Wudang ay may Zishao Peak at Yuntai Peak. Dagdag pa nito habang kumuha ng pagkain na sabi nila, maaaring may mga lihim na kasulatan o kayamanan sa Taiji Cave at Taiji Cliff. Habang kumakain si Jinsu sinabi niya na seryoso ako. Marami ring mga alamat tungkol doon. Baka nga totoo na naroon ang mga kayamanan o ang mga banal na halamang gamot. Sinabi ni Hyorong na haha, kaya pala agad-agad kang pumunta nung nagkaroon ng pagkakataon. Magaling ang ginawa mong pagpunta rito. Humawak siya kay Yeren na sinabi pa na tama yan. Kaya agad akong nagboluntaryo nung sinabi ng Central Region Escort Agency na kailangan nila ng pangkat na mga tagapagbantay sa pagbalik nila. Kung hindi ko pa ginawa yun, kailan pa? Kaya ako magkakaroon ng pagkakataong makapunta at makapanatili sa bundok Wudang. Natahimik lang na nakatingin si Yeren sa kanya.
Sinabi naman ni Juhu na totoo. Kung malalim sa loob ng bundok udang, baka nga makatsamba ka ng kakaibang kapalaran. Pero karamihan sa mga bagay na yun siguradong nasa lugar na mahirap marating ng mga tagalabas. Napahawak sa baba si Haryong na sinabi niya na hindi naman yun ang problema ngayon, di ba? Ang problema ay, bakit nandito si Lady Jin Seol, na dapat ay nakabalik na matapos samahan ang mga tao ng Central Region Escort Agency? Nakangiting tumugon ito sa kanya na di ba nagkaroon ng malaking problema habang papunta rito? Dahil si Sister Ryong Dokgo ay nasa pagsasanay sa pag-iisa. Natural lang na manatili ako sa tabi ni Sister Yeren at protektahan siya. Yamakap muli ito sa braso ni Yeren na napahinga naman ito ng malalim na sinabi na baka kabaligtaran pa nga, dahil hindi ko naman iniisip na mapoprotektahan mo ako. Masayang sinabi naman ni Jin Seol na sa anumang kaso, nakakuha na ako ng pahintulot mula kay Elder Blaze Blade. Dagdag pa niya na nung sinabi ko sa kanya na manunood lang ako at mananatili sa tabi mo habang kayo ay nagsasanay. Na siya ay napapaisip. At pagkatapos na naiisip niya si Ryo na sinabi na dahil yung dalagang yon ang binabantayan ng demonyong yun. Mas ligtas sigurong may kasamang maid sa tabi niya. At sinabi niya na sige, manatili ka palagi sa tabi niya. Masayang sinabi naman ni Jin Seol na ngayon na nabigyan na ako ng permiso, mag-iikot ako at mag-e-explore hanggat gusto ko, hehe. Tumawang sinabi naman ni Hyorong na mukhang masaya yan. At ito ang tinatawag na maswerteng pagkakataon. Napatingin si Tito Jiang sa gilid na sinabi niya na kung ganyan kadaling hanapin. Malamang, natagpuan na yan ng isang disipulo ng Wudang sect. Sinabi naman ni Chang Hun na pero isa lang naman akong disipulo mula sa panlabas na sekta, kaya hindi ko rin napuntahan lahat ng lugar. Pero nakakagulat na may mga taong talagang naniniwala sa mga masuswerteng pagkakataon na lumalabas lang sa mga alamat. Ibinuka naman ni Jin Seol ang kanyang kamay na sinabi niya na ang sinasabi ko lang naman ay maglibot tayo, baka sakali lang. Sino bang nagsabing naniniwala ako doon? Natahimik lang na nakikinig sa kanila si Ryo. 4 na araw pagkatapos noon. Kasalukuyang araw, na makikita ang isang kuweba. Pumasok si Ryo na sinabi niya na walang laman itong kuweba. Na makikita siyang nakaharap sa harap ng lawa. Napangiwi siya ng bibig na sinabi niya na wala rin dito. Kung ganito naman, bakit niya pinuno ng tubig ang lugar na ito? Bamaling siya na sinabi pa niya na ang ibig kong sabihin, gaya ng sinasabi ng mga tao, kapag nahulog ka sa bangin, dapat ay makatagpo ka ng kahit isang maswerteng pagkakataon pero ano ba itong? Hindi niya naituloy ang kanyang pananalita. Nabigla siyang may naamoy. At mula sa usok nakikita niya ang mga karne dito na sinabi niya na oho. Ang amoy na ito, hinanap niya ang pinagmulan nito na hinawi niya ang damo. At nakita niya ang niluluto na karne sa apoy. Isang matanda ang nakita niya na naglalagay ng tila asin dito na napatingin sa kanya. At mula sa likuran ng matanda makikita ang mga buto ng mga hayop na kanyang kinain. At tumawa ito na sinabi niya nakita mo ba yon? Mula sa damuhan lumapit si Ryo sa matanda, na siya ay makikita na napahawak sa dibdib ng Madiin. At dito na po nagtatapos ang ika-162 kabanata. Ika-163 kabanata. Sa pagpapatuloy, nagtataka ang matanda na nakatingin sa kanyang sinabi nito na anong nangyari, nasaktan ka ba, sa kahit saan. Nakatingin si Ryo sa niluluto niya at sinabi na oo. Bigla na lang humiyaw ang sikmura ko sa gutom sa karne. Nakatingin sa kanya ang matanda na sinabi na hindi ba dapat puso mo yun, hindi sikmura mo? Ang kakaibang binata talaga. Sinabi pa niya na tumungo na tinitingnan ng karne na normal lang naman ako. Sa anumang kaso, kahanga-hanga ang galing mo, perpekto ang kontrol mo sa init, at hindi naman masama ang amoy. Isang singhut lang, ramdam mo na rin na perpektong naitimpla. May gulat sa mukha ng matanda na sinabi niya na kamangha-mangha ang kaalaman mo tungkol dito, binata. Dagdag pa niyang nagtataka na ano naman ang ginagawa mo ngayon? Kumuha pala si Ryo ng kahoy at tinabasa niya ito gamit lang ang kanyang kamay na sinabi niya na wala naman. Ginagawa ko lang ang kagamitan para makuha ng isang elder ang espesyal na pagtrato na karapat-dapat sa kanya. At nang matapos na niya ang chopstick naglalaway na sinabi niya na hindi ba magiging malaking problema kung magkakasakit ang isang matanda dahil sa sobrang pagkain? Ngayon na ganito na ang nangyari, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan ka.
Tumawa ang matanda na itinuro ang kanyang niluluto na sinabi na ang kabutihang loob mo ay kahanga-hanga na nawawala na ako ng salita. Sige, basta susundin mo ang patakaran, ikalulugod kong ibahagi ito. Napagilid ng ulo si Ryu na sinabi niya na kailangan pa ba nating pag-usapan ang patakarang yun ngayon? Hindi naman ito mahaba at komplikado. Di ba? Itinaas ng matanda ang isang daliri na seryosong sinabi na isa lang ang patakaran. Ang kailangan mo lang gawin ay panatilihing lihim ito. Ayaw ng mga bata sa bundok na ito kapag ginawa ko ito. Sinabi naman sa kanya ni Ryu na kaya bawal sabihin sa iba, di ba? Pero paano kung hindi ko sundin ang patakaran mamaya? Papatayin mo ba ako? Para patahimikin? Muli na naman natawa ang matanda na sinabi sa kanya na ang tapang mo naman. Sa anumang kaso, mukhang matalino at nakakapreskong ideya yan. Gusto mo ba na isaalang-alang ko ito? Sinabi sa kanya ni Ryu na gusto ko sanang tumanggi dyan, kaya huwag kang mag-alala. Kahit mukha kang isang dawes sa panlabas, sisiguraduhin kong mananatiling lihim ang tungkol sa husay mo sa paghawak ng karne. Napadaong palad ang matanda na sinabi nito na ayos. Kasabwat na kita ngayon. Kung ganon, simulan na natin. Nilagyan ni Ryu ang kanyang chopstick na tila kuryente habang kumukuha ng karne na sinabi niya na pahintulutan mo akong hatiin ito para sayo. Hinati niya ang karne ng mabilis at maayos, paisa-isa gamit lamang ang chopstick, na parang sinasadyang ipakita ang husay at kadalubhasaan niya sa simpleng gawain. Bawat hiwa ay pantay at tumpak, na parabang bawat galaw ng chopstick ay may sariling ritmo at sining. Hindi lamang ito basta paghahati ng pagkain, kundi isang pagganap na nagpapakita ng konsentrasyon, bilis, at kontrol sa bawat detalye. Sa kabila ng pagiging ordinaryong gawain, ramdam mo ang dedikasyon at eksperto niyang kamay sa bawat kilos. Sinabi pa niya habang ibinibigay ang hida ng karne na sige, pantay ang paghahati ng mga hita, isa sa isa. Namangha naman ang matanda sa kanyang ginawa niya na napasabi ito na oho. Hindi ko alam kung ano ang pamantayan mo sa pagiging pantay, pero hindi ba ito mainit? Parang daan-daang taon ka nang humahawak ng karne. Nakangiting sinabi sa kanya habang inaabot ang hita na ho. Ang init na ito ay hindi na nga karapat-dapat banggitin. Mukhang may alam ka rin pala, lolo. Malakas na tumawa ang matanda hawak ang hita ng karne na anong lolo. Saan nanggaling ang batang ganitong kawili-wili? Sige, kain na tayo. At pagkatapos ay pinagtama nila ang dalawang hita. At makikita ang mga buto ay tinatapon nila sa iisang lugar. Habang hinahagis ang mga buto sinabi ng matanda na anong sinabi mo. Sinabi sa kanya ni Ryu habang tinatapon ang buto sa kanyang likuran na may 6 na alamat tungkol sa lugar na ito sa Wudang sect, pero nakuha na ba lahat yun? Habang kumakagat sa karne ang matanda sinabi nito na seryoso. Para bang hinahanap mo ang mga bagay na iniwan mo sa ibang kamay. Sino ang mag-aakala na maniniwala ka sa ganitong walang kwentang alamat at tatalo ng pab-aya sa panganib? Itinapon din ito ang buto na sinabi pa na sa totoo lang, 3 na sa mga tagapagmana ang nahanap dito. Kaya lahat ng pwede ng silipin ay nasilip na. Wala nang darating, kaya heto, nag-iihaw na lang ako ng karne dito. Napaupo si Ryu habang dumidighay na sinabi niya na kung ganun, hindi ka rin pala isang master na namumuhay ng nag-iisa, tama ba? Kung ganoon, sino ka ba talaga, lolo? Tumugon ito na nakatingin sa kanya na ho-ho, kahit sa loob ng aking sekta, kilala lang ang matandang ito bilang isang deconformistang Daoist. Tinatawag nila akong Miraculous Swords Master o Jade Mythical Master, Free Philos Opis Taiji Sword Progniter. Wudang Best Sword, Wudang Sect Previous Leader, pero wala na akong ginagawa na espesyal ngayon mula nang umulong ako sa harapan ng labanan. Sinabi pa sa kwento na ang mga alagad ng Wudang Sect ay binibigyan ng isang titulong karakter depende sa kanilang ranggo, at ang Miraculous ay isang marangal na titulong ibinibigay lamang sa mga humahawak ng titulo ng Wudang Eight Sword. Ang ganitong uri ng konsepto ay hindi itinuturo sa Lightning Sect, at ipinagpapalagay na ang mga kabilang sa sekta ay hindi nakakaalam tungkol dito at wala ring interes dito. At pagkatapos sinabi ni Ryu na oo, tiisin ko na lang. Kung iisipin, nakakalungkot naman na wala namang alak dito. Matapos manghuli ng baboy na kasing laki nito, dapat nagdala ka ng alak gamit ang leather pouch o sungay ng yusa. Tumawa ang matanda habang may kinukuha sa loob ng damit na ang talino naman ng taong ito. At inilabas ang bote ng alak na sinabi pa ng matanda na paano mo nalaman na naihanda ko na ito.
Napadaong palad. Si Ryo na sinabi niya na oho, gaya ng inaasahan, talagang bihasa ka, lolo. Kahit pareho kayong mula sa Wudang sect, kakaiba ka talaga kumpara sa isang tiyak na tao. Nagulat ito na napasabi habang binuksan ang alak na sino ba ang tinutukoy mo. Napabuka ng kamay si Ryo na sinabi niya na isang matandang Daoist siya na pansamantalang lumabas para sa training camp na ito. Dagdag pa niya na makikita ang matanda na ito na ano nga ulit ang pangalan niya. Boundless, sa tingin ko sinabi niyang pangalan niya ay Boundless Master. Miraculous Sage, Daoist Master. Tila sikat siya rin. Pinaliwanag nito ang sinabi ni Ryo habang tumatawa na napakatumpak niya kaya tinatawag siyang walking time alert. Halimbawa, dahil sa haba ng kanyang hakbang, galaw, at routine ang ginagawa, laging pareho ang lahat. Napatanaw ito na sinabi pa na kaya pag natapos na ni Grandmaster Miraculous Sage ang kanyang hapon na paglalakad, palaging natatapakan niya ang doorstep ng inner gate ng training hall. Dagdag pa nito na heto na siya. Agad na kinalampag nito ang bell na sinabi na naintindihan ko. Ang kasalukuyang oras ay 4:00 ng hapon. Sisimulan ko na ang pagkalampag ng kampana. Sinabi pa nito habang tumatawa na dahil napakatumpak ng taong ito, mag-ingat kayo, lahat. Hindi niya pinapayagan ang anumang bagay na salungat sa kanyang routine o hindi eksakto. Nakangisi ang matanda na nakaharap sa kanyang nakaupo na sinabi na siya pala ang Miraculous Sage. Medyo mahigpit ang taong yun at pinahahalagahan niya ng husto ang prinsipyo. Na napasabi si Ryo na hindi pa yan ang lahat, di ba? At naiisip ito na sinasabi ng matanda habang nagbabasa na kaya, paikot ang daloy ng tubig at kaya, sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, kailangan mong pakinggan ang tinig ng iyong loob. Na makikita na nakatingin lang sila dito ng tahimik. At pagkatapos sinigaw nito sa kanila na umupo ng maayos. Hanggat ako pa ang namumuno sa Heavenly Righteous Group, hindi ko papayagan ang anumang baluktot na posture. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, matututuhan natin ang lahat ngayong araw. Sinabi pa ni Ryo na alala si Junho na bukod pa rito, ayaw pang dumalo ng lahat sa klase. Na sinabi naman ni Junho na 4 na oras ang klase. Kailangan kong magsanay kasama si Elder Blaze Blade buong araw, paumanhin. Tahimik lang si Yeren na nakatingin sa gilid samantalang si Haryong naman ay sinabi na sa tingin ko, hindi na kailangan pang panuorin ang klase ng Heavenly Righteous Group, nandito naman tayo para lang panuorin ang Red Vermilion Squad. Sinabi din ni Chang Hoon na nakatungo na ilang beses ko na ring natanggap ang kanyang pagtuturo, kaya salamat, pero hindi na. Sinabi pa ni Ryo na kahit ang 3 Absolute Sword na dumating rito para magsanay ay tumangging sumali sa amin. Sinabi naman ng matandang ito na sumama rin ba sa inyo ang batang si Chang Hoon? Tumugon siya na oo, mukhang malapit kayo sa isa't isa. Sinabi sa kanya ng matanda na hindi sapat ang salitang malapit para ilarawan ito. Ang batang iyon ang disipulo kong nakuha sa aking mga huling taon. Kahit hindi niya maintindihan ang hilig ko sa pag-inom at pagsasayaw, matalino at kahanga-hanga siyang tao. Napahawak sa baba si Ryo na sinabi niya na hindi ko akalaing ganun. Nakakagulat isipin na si Changhan pala ang disipulo mo, Grandpa. Tumayo ito habang sinsabi niya na kabaligtaran yun. Isang di-konpormistang tawista na tulad ko ang pinalad na maging kanyang guro. Dagdag pa niya habang kinuha ang kanyang espada na dahil walang sino man ang makapagsasabi kung anong uri ng ugnayan ang mabubuo mo sa mga taong nakikilala mo sa buhay. At matagal-tagal na rin mula nung huli akong makatagpo ng isang batang kasing interesante mo, paano kung mag-ehersisyo tayo pagkatapos kumain? Hinawakan nito ang espada na sinabi pa niya kay Ryo na ano sa tingin mo? Nitong nakaraan lang ay nakamit ng matandang ito ang kaliwanagan tungkol sa teorya ng espada. Gusto mo bang makita ito? Tumugon siya na basta libre lang. Hinatak nito ang kanyang espada na agaad na makikita ang enerhiyang dumadaloy dito na sinabi pa na kay tapang mo naman. Matagal-tagal na rin mula nang may makilala akong kasing walang preno mo. Talagang nakakaintriga, gusto kong malaman kung ano ang magiging tingin mo sa aking teknik sa espada. Ipinihit niya ng mabuti ang kanyang paa sa ibabaw ng lupa, at sa bawat paikat na galaw, naglabas ito ng malakas na enerhiya na kumalat sa paligid. Ang alikabok mula sa lupa ay sumabay sa pag-ikot. At gumamit siya ng 3 pilosopiya ng Taiji Sword. At biglang lumabas mula sa kanya ang isang makapangyarihang alon ng enerhiya na kumalat sa paligid,
na parabang nagigising ang hangin at lupa sa kanyang presensya. Ang bawat galaw niya ay puno ng tumpak at maayos na puwersa, na nagpapakita ng kahusayan at disiplina ng maraming taon ng pagsasanay. Sa likuran niya, ang bundok ng Wudang ay tahimik ngunit imponente, na tila nagmamasid at nagbibigay ng kanyang sariling biyaya sa kapangyarihang bumabalot sa mandirigma. Itinutok niya ang kanyang espada sa langit, at biglang sumiklab mula rito ang isang enerhiyang dilaw na kumikislap at tila mga pasabog sa kalangitan. Bawat kidlat ng liwanag ay bumabalot sa paligid, na nag-iiwan ng bakas na parang apoy sa hangin, habang ang tunog ng puwersa ay dumadagundong sa bawat sulok ng bundok. Na ito ay tinatawag niyang Extreme Philosophy Heavenly Net. Mula sa malayo, makikita ang eksena, at hindi maiwasang mamangha at magtaka ang mga nakamasid. Pinagmamasdan nila ang liwanag at puwersa na sumasabog mula sa espada, na tila isang pambihirang palabas sa kalangitan. Napasabi ito na napataas ng kamay na sinabi niya, "Grabe! Sino ang halimaw na yon?" Dagdag pa niya na panatilihin ninyong lahat ang iyong depensa at magsisimula tayo ng imbestigasyon mula rito. Ito pala ay ang Dark Soul, group leader na si Han Jumyuk. Na tumugon ang mga ito na oo, sir. At pagkatapos makikita ang langit ay tila naging kulay green. At ang tila itim na kidlat na maliliit ay gumagapang dito. At pagkatapos makikita ang paa na ito na humahakbang habang sinasabi na Mount Wudang. Humawak ito sa puno na may dalang espada na sinabi pa na patayin. Ito pala ang taong nakakulong na nakatali ng kadena sa kuweba. At ang nasa isip lang nito ay kill, kill, kill. At dito na po nagtatapos ang ika-163 kabanata.